Hello, magandang umaga po sa inyo. Magbibigay tayo ng 10 tips para malaman ninyo kung ang iyong kachat na apam ay isa nga bang scammer. Okay. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi po ako naghahanap ng apam at hindi din po ako nag-i-endorse ng mga babae na naghahanap rin ng apam. Nandito po ako para tulungan din kayo at bigyan kayo ng tips sa mga bagay-bagay na nalalaman ko tungkol sa mga pagdi-date natin sa mga app. At ito na nga po, number 1. Kung meron po ba kayong kadate na apam na kung ang profile picture niya, kung yung mga nakasulat sa profile niya ay sobrang perfect. At saka yung mga picture niya ay para siyang model, parang artista. Nako, magtaka na po kayo dyan. Dahil yan, isa po yan sa paraan bilang mangiscam sila sa mga babae. Isa yung paraan para dali makuha ang imong look. Number 2, kung ang trabaho niya ay isang military or seafarer, isang seaman o di kaya nagtrabaho siya sa oil company, it's a red flag. Again, magduda na po kayo dahil yan pa yung pinakaparaan nila para makapalusot at makapanloko dahil marami po tayong mga babae na gustong-gusto natin na yan ang trabaho dahil medyo marami-rami silang Number 3, sobrang makapagsabi ng I love you, I miss you, I care for you, kailangan kita. Parang mamamatay ako kapag wala ako sa iyo, red flag ulit. Yan ay parang yung parang isang palatandaan na scammer na din po ang inyong kachat dahil hindi ka naman niya kilala, ba't mahal na mahal ka niya? Bakit namimiss ka niya, di ka pa niya nakikita? Bakit I love you siya ng I love you, hindi ka naman niya nahawakan, di ba? Magduda ka. Pang-apat, kapag marami siyang ino-offer sa'yo, nag-offer siya ng bigyan ka ng bahay, lupa, or else bigyan ka niya ng magandang trabaho, o kahit ano dyan, bigyan ka niya ng business. Naku po, wag po kayong magtiwala dyan kasi isa din po yung paraan ang red flag din po ulit para sa mga nagsa-start pa lang magdi-date. Number 5, marami silang palusot. Marami silang dahilan. Maghihingi sila ng pangbayad sa travel. Then, maghihingi sila ng pangbayad sa mga costume or mga hospital bill, electric bill, apartment bill. So, hindi mo na po yun obligasyon dahil nagchat-chat ka nga para makahanap ka ng afam na magiging perfect match mo. So, bakit bibigyan mo sila ng pera in the first, second, third chat? Red flag din po yan ulit mga ka-idol. Number 6 tayo mga idol. Kapag pabago-bago yung mga sinasabi niya, for example, sasabihin niya na, I have one kid and my wife is passed away. Then kinabukasan, iba na naman sinasabi sa iyo. Or di kaya, testingin mo siya, gumawa ka ng ibang account, then i-chat mo yung account niya, din iba na naman ang sinasabi sa iyo. Dapat maingat ka din po at mapag-sorry dahil nga kailangan mo talaga makahanap ng match. Mag-sorry ka muna bago ka magtiwala. Number 8, yung grammar niya na puro mali-mali. Yung grammar na niya parang pautot-utot lang. So, puro mali ang words. Yun isa po yung red flag. Palatandaan po yan, hindi siya isang Amerikano. Isa po siyang scammer na nagtago lang dyan sa sulok at naghihintay kung sinong maloko. Number 8 po tayo. Marami siyang palusot. Kung i-video call mo siya, ay naku po, hindi po pwede. Dito ako ngayon sa duty. Andito ako ngayon sa malayong lugar. Hindi makontak, walang internet. So, hindi ba kayo magduda noon? Grabe naman kayo. Magduda ka na niyan. It's a big red flag again na kapag interesado ang isang lalaki, maghanap yan ng oras. Maghanap yan ng paraan para makachat ka na maayos at makita ka sa personal, makita ka sa camera. Number 13, trust your gut. So, paniwalaan mo yung mga pagdududa mo. Kung nagduda ka na talaga sa kanya, i-stop mo na siya and run, go to hell. So, yan lang po for today's video. So, please take care always and God bless us po sa ating lahat.